Hello guys! Hi everyone! So hello guys and sa lahat ng mga nanonood dito sa aking channel and sa lahat ng mga aking subscribers. So ngayon mag-unbox ako ngayon ng drone. So this is Hubsan Black Hawk 1. So etong drone na to ay konting pasakali lang. Etong drone na to ay sikat sa Southeast Asian countries like Vietnam, Indonesia, and Malaysia. So napakadaming YouTuber doon, may mangilan-ngilan na ito yung nire-review nila. So dito sa Pilipinas ay wala pang nagre-review nito and nag-unbox. So I believe, naniniwala ko na ako pa lang yata ang magiging kauna-unahang Pilipino na mag-unbox nito and mag-review. So, wag na natin patagalin. I-unbox ko na at ipapakita ko na sa inyo ang laman ng drone na to. So, Hubsan Black Hawk 1. Pero bago ang lahat nga pala, bago ko nga pala i-unbox to ay ini-invite ko kayo na mag-subscribe sa aking channel and hit the notification na bell dito sa aking channel para every time na i-upload ko yung mga video, mga review ko sa aking drone, especially dito sa aking Hubsan Black Hawk 1 ay hindi nyo mamimiss yung mga video na yon na aking mga ina-upload. And samahan nyo na rin ng like tong video na to. Okay, so without further ado, huwag na nating patagalin. Papakita ko na sa inyo yung laman ng drone na to. At ako rin ay excited na i-unbox to kasi matagal nang dumating sa akin. Siguro 2 days ago na dumating to sa akin. So, eto pa lang yung pagkakataon na mabubuksan ko to because busy sa work. And yun nga, and may mga activities tayo aside from the regular 8 to 5 job. So anyway, wag na natin patagalin. Tulad ng sinabi ko ay i-unbox ko na tong Hubsan Ace. Sorry. Para kasing Hubsan Ace to eh. So ito yung Hubsan Black Hawk 1. So Black Hawk 1. Tingnan natin yung laman guys. So unboxan natin. Hindi na natin patatagalin to. I-unbox ko na. Tatanggalin ko na siya sa kanyang lalagyan para maipakita na sa inyo yung laman. And ako rin, of course, excited na rin ako makita yung laman nito. Kasi, to be honest, medyo medyo affordable to eh. Medyo budget drone. Kaya, excited na rin akong makita at i-share sa inyo yung laman ng box na to. Of course ng drone na to. Hubsan Black Hawk 1. So ayan na guys, nakikita nyo na kung siguro napansin nyo na kung anong laman ng kung ano yung itsura ng laman niya. Ayan, Black Hawk 1. So Hubsan. So matagal na rin akong fan ng Hubsan guys. Especially yung Hubsan H501S. Napaka-paborito ko yung napaka-paborito ko yung entry level na drone na yon. Because napaka-affordable and napakaganda ng ng camera kahit walang gimbal. So, yan na. So, ito yung box. Black Hawk 1 Hubsan. So, tingnan natin. Yung package niya ay medyo may signs of parang nadaganan because of the transportation or transporting. So, ayun yung box niya. Is it charging? So, tingnan natin. Well, secured yung box niya. So, ayan yung laman. May support, parang protection na bubbles. Yan. Uy, nakabag siya. Eto. Ganda yung bag, malaki. Parang maleta. Ayan bag. So, unti-unti natin bubuksan. Naka-zipper.
Of course, may bitbitan pa siya. Ayan, kung ayaw mong gawing sling bag, kung ayaw mong i-shoulder bag, so meron siyang bitbitan dito. Ayan. So, anyway, buksan na natin. So, yung in-order ko nga pala ay may dalawang batteries. Kasi merong ano to, may option to eh. May option ka na A and B option. Tapos yung first option medyo mahal. Yung battery niya yung nakapamahal. May isa kasing battery na medyo high capacity. So inaabot yata ng almost 40 minutes yung flight time ng isang battery. And then yung isang battery medyo low capacity. Inaabot lang yata ng mga 30 minutes. Ganyan. Anyway, pakita na natin sa inyo. Gusto ko na rin makita, of course. Kasi excited rin akong makita to. Tingnan natin yung laman. So, tingnan muna natin dito. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan. So, foldable siya. And then, yun, may ano siya. Of course, may remote na kasama. Pero yung remote niya is hindi ganun kaganda. I would say na ano, hindi siya ganun ka sophisticated. So, unang-una na kinuha ko dito sa bulsa, sa pocket ng shoulder bag ay extra propeller. Yan. Extra propeller kagad. So, may mga takip-takip siya. So, ito yung pinaka-package niya. Pinaka-laman, yung pinaka-bahay niya, pinaka-housing yung bag. So, unang-una, tingnan natin yung battery. Ito yung sinasabi kong battery. So, yung isang battery kasi na option ay high capacity. Maganda yung battery, oh. May ano rin siya, may locking mechanism din. Yan, oh. Sa gilid. May locking mechanism siya. Ganda rin. Alam mo capacity nito. 3,200 milliamperes. Yun. Yung isa kasi na option ay medyo mahal. Ay parang ano siya, parang 5,000 milliamperes. So yung flight time niya is napaka talagang matagal. Ay may ano siya oh. May parang power button. Ayan oh. Siguro double tap din to para makita mo yung ayun yung charge niya. Parang DJI yung parang one press and the second press, yung second press is medyo long press para makita yung ano. Ayan 4 bars. So I don't know kung yan talaga yung ano niya, yung charge niya. Ayan, so ito yung isang battery, 3,200 milliamperes. And then, ano pang nandito? Isang pack ng ano to, mga cables. Maya-maya natin ano yan. Titingnan natin maya-maya. Huwag kayong magtulakan guys. Huwag kayong magtulakan, huwag kayong magunahan at maipapakita ko rin sa inyo yan. Huwag kayong magtulakan. Relax lang kayo muna. Stay put and relax. So ito yung laman ng bag. So mga cables. Ayan. Cables. So USB, Type C. Cables. And then I think this is the connectors from your cell phone or from the remote to your controller. Sorry. From the remote, from the controller to your cell phone. Parehas din naman pala sinabi ko, from the remote to your controller, pareho lang, sorry. So ayan, cables guys. So this one, yung isa ay Type C. Parehas Type C. Then the other connector is Type C and pang iPhone yata to. Ayan, yung may puti. Wala siyang yung ano, yung lumang USB, yung regular, yung standard USB nun. So Type C na siya. Type C ano siya? USB. Kahit ito. So ito yata parang charger yata to. If I am not
mistaken. Paano kaya to? Mamaya sa manual, sana wala akong nakitang user manual. Mamaya titingnan ko anong function nito. Hindi ko maano kung anong function niya. May USB port dito. Parang charger. Ito, di naman eh. Oh. Oo, charger siya. Parang charging port siya. Isa lang yung charger niya. Hindi siya pwede makapag isang charge lang siya. It can only charge at one time. One battery at one time. Yan yung connector niya. So, ano to? Screwdriver. Ito, parang ano kaya to? Parang glue. Ano to? Glue. Glue nga. Ba't kaya may glue? Kasamang glue eh, oh. Yan, oh. Yan natin. Kasamang glue. So, ito na yung remote. So, may charger siya. Ito yung remote. Parang dun sa ano, parang remote sa hotel ko. Hotel Evo Nano. Ganito yung style. Parang di ko alam kung sino nangopya. Yan. Then, ito yung mga functionality niya. Return to home. Yan, return to home, power button, and then functions. Di ko alam kung anong klaseng function to. Maya sa ano, sa manual ay titingnan natin yan. FNS, di ko alam kung ano yan. So mode 2 to, panigurado. And then meron ano siya sa likod, di ko alam kung ano to. Yan guys, oh. Parang may na-adjust siyang parang, may ano siya, may sign ng wifi. Ito yata yung antena yata to. Yan, sa likod, antena. Anyway, oo nga, parang antena. So, dito mo siya, yung phone mo, dito i-click. Dito mo siya ilalagay. And then, adjustable nga pala, oh. Adjustable, oh. Sa malaking phone. Then, sa shoulder niya, yung mga pindutan, photo and video. Yan. Video, photo. And then, eto, may arrow. Di ko alam kung ano to eh. Mamaya sa manual titingnan natin. Parang may arrow siya eh. May forward and backward arrow. So simple lang yung ano niya. Simple lang yung remote niya. Parang katulad dun sa Hotel Evo na ano. Pareho yung design niya, yung ano niya, yung concept. Tingnan nga natin yung power. Ayun yung power. Yung power siya, may 2 bars, 100% off, press, ayun, press, long press, yun, power on, long press again, power off. Anyway, so napaka basic lang ng remote nya. Walang screen, walang telemetry. So napaka basic, super basic na remote. Okay. So nasa 13 minutes na ako. Anyway, dito natin ilagay ito. And then, ito na yung plana. Teka, sana may manual to? Dapat may manual to eh. Hindi pwedeng wala. Manual, user manual or instructions manual. Saan ba nakalagay yung instruction manual niya? Wala. Wala. Bakit walang manual? Wala nga. Patay tayo dyan. So, wala siyang user manual. Wala siyang user manual, guys. How come? Why no user manual in the package? Baka nandito sa ilalim ng drone. Tingnan natin dito sa ilalim ng drone. So, ito yung aircraft nga pala. Pakita ko na sa inyo guys, yung aircraft. Ito. Yung aircraft. Ito sa ilalim. Ay, hindi. Hindi siya user manual, oh. Ito lang kapiranggot na ano lang, oh. Tapos, puro Chinese pa. Chinese characters, oh. Welcome to the Black Hawk 1. Ito lang yung sinasabi niya. Welcome to the Black Hawk 1.
Black Hawk 1 cost effective sealing. Ayan lang oh, hindi naman manual to eh. Ay, how come? Masyadong tinipid naman yata. Kaya pala nakalagay dito is cost effective sealing. Cost effective kasi masyadong tinipid. Sobrang budget. Sobrang tipid na pagkaka-manufacture. Walang user manual eh. No user manual. Anyway, moving on. Ito yung aircraft. Mabigat. Mabigat siya. Siguro nasa humigit kumulang 1 kilo. So pasensya na guys, purely Tagalog yung ano, puro Tagalog yung sinasabi ko yung pag-unbox ko kasi naiinggit kasi ako doon sa mga Indonesians, Malaysians and Vietnamese na unbox nito and nagre-review kasi yung sariling language nila yung ginagamit eh. So ako naman para maging unique naman yung ano ko, yung unboxing ko nito and review ay Tagalog naman yung gagamitin ko. Parang sense of identity. Para meron akong identity as a Filipino. Anyway, maganda. Medyo mabigat. Saka mukhang matibay. Matibay. Matibay yung build quality niya. Napaka-premium ng pag hinawakan mo. Pag hinawakan mo siya mabigat. Tapos yung material niya parang solid. Napaka-solid, napaka-premium ng pakiramdam pagka ano mo siya. Pagka sinalat mo siya. Napaka-solid. Anyway, tingnan natin, buksan natin, i-spread natin yung ano. I-spread natin yung arms. Napaka-premium ng ano niyo guys eh. Pag inaano mong napaka-premium ng ano, ng pakiramdam pagka solid. Solid guys oh. Ganda rin, parang naalala ko yung ano, although hindi ako nagkaroon ng DJI Mavic Air 1. Parehas yung form factor niya eh. Tapos may sensor siya, downward sensor. And then wala siyang ano, wala siyang obstacle avoidance, disable yan, design lang. Mukhang may obstacle avoidance lang pero wala. Hindi siya obstacle avoidance, parang vent siya. And then sa likod ganun din. Parang vent lang siya, parang pasingawan lang ng init. And then hindi siya na-fold. Not foldable. Pero maganda, solid. Saka gusto ko yung kulay niya. Ganda. Okay, so mabigat siya guys. 3,200 mAh na battery. Mabigat siya. Saka maganda yung pagkakagawa niya. Solid talaga, napaka-solid ng build quality niya. Premium, napaka-premium ng plastic na ginamit. So mukhang napaka-sturdy. Mukhang napakatibay ng anong to, ng pagkakagawa sa kanya. Then tingnan natin yung ano. Paano ba ano ito? Press and hold both. Dito. May ano siya. So nga pala ano to, 1080p, can shoot 1080p and 4K at 30 FPS yata. So tanggalin natin yung ano niya. May plastic cover pa siya. Tanggalin na natin. Yan o. Yung plastic cover. So 3-axis gimbal. Solid, parang Mavic Air 3 pero mabigat. Mabigat na drone to. Maliit pero mabigat. Mabigat. So ito yung ano niya, may ano siya, may fan. Ganda rin. Tapos yung SD card slot, tingnan natin, hanapin natin yung SD card slot. Ito sa tagiliran mayroong ano. Ito, may ano dito.
Ito yatang SD card slot niya. Ito. Yan. SD card slot. Or sa kabila, tingnan natin kung meron pa siyang isang slot pa sa kabila. Ay, meron pa oh. Kasi pagkakaalam ko pwedeng lagyan to na, hindi. Ano siya? Pang, ano siya, USB port. USB port, yan. Yung kabila niya pala is USB port. Siguro pang update ng firmware. Ganon. And then what else? Ano pang ano? Yan, obstacle avoidance, wala siyang front sensor ha. Fake yan. Parang vent lang siya. Yung parang sa DJI Mini 2. Parang ano lang siya, vent lang siya, parang singawan lang. Yan. Ganda, solid. Excited na akong paliparin to. Solid oh. Parang ano, alam niyo yung ano, yung air to nga. So dito na lang tayo magkakatalo sa ano niya, sa video quality. So 1080p yata, up to 60 fps, then 2.7 up to 30 fps if I'm not mistaken, and 4K at 30 fps. So makikita natin. So mabigat siya. And then marami siyang ano sa ilalim oh. Ito, sensor, ultrasonic sensor, then downward sensor. Ang daming sensor oh. Ito sensor. Parang hindi, ano siya, LED light. Yan, LED light siya. LED light. Then ito yung downward sensor niya, and the ultrasonic sensor, and then fan. Yan, LED light pala siya. Yan, ganda rin. Talagang ano siya, budget drone. Pati ano tinipid, pati user manual tinipid. Wala siyang user manual guys. Walang user manual to be honest. Walang user manual. Ako dito yung box, balikan ko yung box, wala oh. Sa box wala oh, walang user manual oh. Walang user manual. How come? Tingnan natin kung may secret packet. Baka may secret packet pa to. Baka may ibang ano pa. May ibang bulsa pa na sikreto lang ang naka-hide lang. Ito may isang ano pa dito. May isang packet pa. Pero wala talaga oh. Walang user manual. Tingnan nga ulit natin dito sa kabila. Walang user manual guys. Siguro kasi may mga napansin akong ano dun sa card. Ito, more product information. Ay, QR code. So I think walang hard copy yung ano niya, yung user manual. Soft copy lang siya. You need to, kailangan mong scanin yung QR code niya para redirect ka doon sa ano, sa manual niya. I think ito yung ano niya, purpose ng card na to. Anyway, yun pala, kaya pala walang hard copy ng ano, ng user manual. So, yun, kailangan mo pang scanin yung ano niya, QR code para makita mo, mabasa mo yung ano niya, yung user manual. And then, check natin. Mukhang mataas Pantay ba? Pantay. Ganda. Napaka-solid guys talaga. Promise. Napaka-solid ng anong to, ng drone na to. Kaya siguro mabigat kasi makapal yung plastics niya. Solid yung plastics niya na ano, na material na ginamit. Solid. Ganda. Yung test flight na lang tayo magkakatalo. Doon natin ma-assess to kung ano yung ano niya. Doon natin i-assess sa flight test niya. Then try nating i-power on. Power on. Ba't wala? Power on. Double tap. Yun, full charge. Wow.
Ang pangit ng binding sound niya, parang MJX. Tutututut. Pag MJX siya, parang pang ano nga, pang yung mga tunog na kasi na yun, yung binding sound na yun, parang pang cheap drones. Sorry to say, pero kasi marami akong drone na ganun. Tulad nung SJRC, para mga mid-level, mga entry-level na drone. SJRC and then MJX, JJRC, ganun yung binding sound niya. Which is cheap, a little bit cheap, or budget drones in short. Anyway, other long press to turn it off. Yun. Okay. So, kailangan pala long press. Full charge siya, oh. So, pwede na. So, ang ano nga pala nito, yung gagamiting application is X-Hubsan 2. Long press pala. Turn on. Yun. Double tap and long press. So, yun. Abangan na lang natin yung ano, abangan nyo pala yung test flight ko nito. So, again, talagang solid siya, mabigat, maganda. I like the build quality, guys. Gusto ko yung build quality niya. Yung battery yung mabigat pala. Pero yung drone is ano, di ko alam kung ilang grams to. Pero bigat yung battery niya. Yung battery yung nakakapagpabigat sa kanya. Pero maganda to kasi panglaban sa hangin. Panglaban sa hangin to. Siguro ano to, mga 500 grams. Ganyan. Mga 550 grams sa tingin ko. 550 to 600 grams. 500 to 600 grams ang tansya ko. Solid eh. Saka yung ano niya maganda eh. Yung build quality niya nga talaga. Yung form factor niya. And then yung craftsmanship. Ayan. Solid talaga. Ganda. Saka maganda yung pagkakadesign ng battery niya. Naka-usli oh. Unique. Ayan oh. Parang ano eh, parang Mavic Air 2. Parang ginahayo ano. Pero anyway, ganda. Sa presyong affordable, okay naman. Build quality, yan. So far kasi sa ngayon, based from my unboxing, and then sa actual na paghawak ko dito sa aircraft, ay masasabi kong maganda. Yung appearance niya, build quality, and then yung materials is maganda. So sa flight test na lang tayo siguro tumingin ulit sa ano niya, saka tayo mag-assess kung ano talaga yung magiging performance niya, kung okay ba talaga, or sa video quality, range, signal connection. Kasi based dito kasi sa remote, parang hindi masyado mapagkakatiwalaan to eh. Yung itsura ng remote parang hindi masyado mapagkakatiwalaan eh. It's not that trustworthy. Super basic na remote. Pero let's see. Who knows? Baka malay natin. Baka ganito lang yung itsura niya, pero baka super ganda naman ang connection niya. We cannot say. We cannot tell so far as of today. So makikita lang natin yung performance niya upon testing. So I guess that's it, the unboxing. So brushless motor siya, of course ha. By the way, bago ko tapusin tong anong to. And then close yung motors niya, which maganda to sa medyo umuulan-ulan. Hindi mababasa yung loob ng motor because it's closed. No opening, which is maganda. And black, I don't know kung plastic to or bakal or steel.
but ang nakita ko lang is close siya, which is good sign because pwede mo siyang kahit medyo maambon, kahit abutan ng ambon sa himpapawid ay you will feel safe and confident because of the design of the motor, close and foldable. So overall maganda. I like the appearance and the way it looks and the way it feels. Yung materials niya is, yung material na ginamit is solid and premium. So maganda, yung craftsmanship niya is talagang fine, very fine. So tingnan na lang natin. Okay, so I think this is dito na nagtatapos yung aking unboxing ng Hubsan Black Hawk 1. So wala lang talaga siyang manual. Siguro doon nga sa QR code. You need to scan the QR code para ma-direct ka doon, ma-redirect ka sa soft copy ng user manual. So yun, subscribe to the channel guys. Please subscribe and give this video a thumbs up. So again, my name is Ernest and this is my channel, Ernest Rotorist, and this is Black Hawk 1 from Hubsan. So tulad ng sinabi ko, this is a famous drone or aircraft in Malaysia, Indonesia and Vietnam. So yun yung mga yung mga napapanood ko. So hopefully i-support niyo yung channel ko. Please support my channel and by subscribing to my channel. And if you want to see more of the videos of this aircraft, Hubsan Black Hawk 1, ay subscribe kayo sa akin channel and I'll see you in my next video sa test flight, maiden flight. Sa test ng mga functionalities ay susunod na sa aking video. So subscribe kayo sa aking channel guys and don't forget to like this video para yun nga, para makita niyo yung yung performance niya and kung worth it ba or hindi. Kasi masyadong masyadong parang tinipid talaga pagdating sa accessories. So kung mapapansin niyo yung accessories, ito lang. So just these few cables and chargers, and ito yung charger niya, so isang lang to, isang battery lang at one time, unlike ng ibang charger. You can charge multiple batteries in one charger, pero ito isa lang isa lang yung connector niya. So masyadong tinipid talaga, sobrang budget drone to. So very very affordable. Actually binenta ko yung SJRC F22S ko in return of this kasi gusto ko talaga matest to. That's why I sold my SJRC F22S. Kaya kung mapapansin nyo ay wala na ako masyadong video ng aerial video gamit ang aking SJRC F22S kasi I already sold it and yun nga, ito binili ko. Nag-add lang ako ng konti and then ito na binili ko. 2 batteries siya. So not bad. And yung price niya is konting diferensya na lang sa SJRC F22S. Konting diferensya na lang. You have just to add a few thousand pesos. You will get 2 batteries na from this package. Unlike sa SJRC F22S, 1 battery lang yung yung nabili ko. So anyway, so subscribe to the channel guys and give this video a thumbs up. Subscribe please and support my channel. Okay? Thank you and I'll see you.